What is up guys? This is the day 2 of our vlog. Nandito tayo ngayon sa Monarch. Pinagbigyan tayo ni Brother Romel na ma-review ang R1M. Wow, R1M limited ba yun? Well, Let's see. Let's see. Tara, check natin guys. Punta tayo ngayon sa Yamaha Repson Lucao, Dagupan. Let's go. Ito guys yung loob ng Monarch. Para kang napunta rin ng ibang bansa. Nakakarpet yung floor. Ito pa nga pala yung third floor. Oh, di mo, ride na. Oh. Good morning mga idol. Pare, parang tumigil yung pagsalita ni Brother Romel nung nakita dumaan yung Koreana ba yun? 3, 2, Kala ko kakaroon na tayo eh. Nandito na kami ngayon sa Yamaha Repson. Alright guys, so nandito na kami ngayon sa Yamaha Repson Lucao, Dagupan. Kasama natin si Brother Romel Santos. Hi. Siyempre pagdating sa big bike, isa lang ang expert na kailangan yung tanungin. Romel Santos is the name. Yeah, okay. Brother, tell us something about this bike. Napakaganda naman nito. Well, ito R1M. yung top of the line ng si sport. Super sports bike to, no, brother? Kung kikita mo naman talaga, parang MotoGP dating natin dito, no? So, gusto mo ba reviewin natin to? Siyempre naman, bigyan natin ng magandang review yan. Nasa harap natin ngayon ang R1M. Wow. This is the R1M. Top of the line. The price is 1,689,000. Napakaganda pa rin itong R1M na to. Carbon Lodi. Yes. Actually, Grabe. isa sa mga features niyan is this is a 998cc. So, parang 1,000cc. So, almost 1,000cc. So, ang horsepower niyan is 200 horsepower. Okay. Well, ang torque niyan is 114 Newton meter. Wow. Talagang malakas. Malakas pala yan. Equip siya nung ABS sa harapan. At the same time, tignan mo shocks niyan. Rear and port all-ins. Wow. Alam mo naman, pag all-ins tayo, top of the line Tsaka yan, electronic suspension, no? Dahil sa bandang taas niya. Oo. Dito, makikita mo, may mga winglet na. So, ano ba purpose ng mga winglet? Sa rear winglet, front winglet, ang purpose niyan is to avoid wind drag. So, Aerodynamic, ano? Yes, an aerodynamic siya. At the same time, kaya carbon load yan to lighten the weight of the motorcycle. To lighten the bike, okay. To lighten the weight, no? So, naka-quick shifter siya for speed natin. Diba? Alam mo naman, pag yung sa racetrack, 1 second counts. Yeah. Pag na-delay ka dyan. Tama. Talagang naka-quick shifter yan. Ang instrumentation niya, naka-TFT. Pag binuksan mo dyan, alam mo naman, colorful. Kitang-kita mo talaga, makikita mo yung mga modes niya, ano? Yep. Capacity niya, naka 17 liters capacity. Basically, talagang lahat ng hinahanap mo sa isang motorsiklo ng super sports bike, nandito sa R1M. R1M. Pero Yes. hindi siya racing replica. Hindi naman. Hindi naman, pero... Kasi may tinatawag na RR, di ba? Yes. Pero ito, it's a MotoGP inspired na rin to. Ang technology nito is naka-crossplane engine to. Yep. Actually, trivia tayo. Okay. Nag-start yung crossplane engine yan during the time ni Valentino Rossi. Okay. Would you believe, no? Akala natin less vibration pa kaya inimbento yung crossplane. Crossplane. Ano ba pinagkaiba ng, di ba, usually, akala ng karamihan, R1M is inline 4 bike. Yes. Di ba? Kasi apat yung exhaust niya. Oo. So, ano ba ang pinagkaiba ng inline 4 sa crossplane engine? Ganda nung question mo, brother. Talagang buti na lang naka-ready ako. Actually, ang crossplane talaga is iba yung firing order ng piston yan. Okay. So, may 90 degrees, all angles, may fire siya, no? Tapos, meron siyang center shaft. Ang purpose nun is really to balance the engine. Okay. Ano purpose nun? Para at least walang vibration. Could you imagine, akala na natin wala pang vibration yan, it would really smoothen yung movement sa loob ng engine. Yun ang pagkakaiba, no? Sa inline 4 kasi, dalawang piston nakaangat, dalawang piston nakababa. Ito, in order. In order
siya. In order Hindi siya, siya no? yung dalawa nakataas, angat, dalawa baba. So ito, kaya ang tunog nito talaga mabrusko. So, Torque. para mas maintindihan ng mga viewers Okay. natin, ito yung isang piston. Yes. Ito yung ayan. isa pang piston. Yan, okay. Ito pa yung isang piston Okay, sa akin. sige, taas mo yan, brother. Ito nakataas. Ito, nakababa. Taas, inline 4. Yan ang inline 4. Yeah, inline 4. Crossplane. Ang crossplane, pag bumangat to, ito, bababa. Aangat din ng kaunti. Konti. Pero ito, aangat siya Ayan, taas. synchronized na. Yan, synchronized O, siya. Kaya uneven firing order. Ganon. So, ang effect niyan, mas torquey ang ano natin. Ang Smoother engine natin. engine, ha? Smoother engine. At the same time, pagdating sa torque, nobody can beat the R1M. Wow. Yun ang mga feature niyan. So, That's why nang iba rin hahanapin. yung tunog niya, di ba? Yes, so ibang-iba ang tunog niyan sa inline 4 kaysa dun sa crossplane. Kaya nga dito, ang bagasusin mo na lang dito, brother, pipe na lang. Tambucho And that's na it. lang. Wala na. Yan na yan. Wala na. Okay na yan. Ito yung sinasabi ko sa'yo, brother. Yung winglet To na to. avoid wind drag, ang winglet dito lumalabas yan. Diba? So, same thing din sa harapan. Kaya makikita mo sa speed sa racetrack, mas mabilis ka. Kasi nga, walang wind drag. Walang Hindi wind ka, drag. Yung puwet hindi gumagalaw. Hindi Dahil gumagalaw. nakakatulong to. Brother, Oh. tapos na natin pag-usapan yung buong detalye Yes. nitong motor. Gusto ko pag-usapan natin, reviewin naman natin to based on nakikita ng mata natin. Sige. Di ba? Kasi Okay. para at least detalyadohin nating maigi. Yeah. Sa harap niya, yung kanyang gulong. Anong sukat ng gulong nito? 120, 70, 17. Iyan. So ito mismo yung ginagamit sa mga MotoGP na sukat mismo. Exactly. Exactly. Tapos, Oo. dito naman, pagdating naman dito sa double disc brake, ano naman yung brakes na ginamit natin dito? Ano siya? Naka-all-in siya. All-ins din. All-ins din, oh. Okay. So pagdating naman dito sa suspensions, like what I said, Inverted fork. Inverted fork na all-ins. Carbon fiber Carbon siya. lodi. Oo. At the same time, sa brake niya kasi, naka-radial brake siya. So, Okay. alam natin yung pag naka-radial, naka-inverted fork ka, mas crispier yung brakes mo. Okay. Mas malakas. Yun ang advantage niya, no? So mula sa baba, papunta dito sa taas, nakita nyo guys, very aggressive yung itsura ng kanyang... Sharp and aggressive. Grabe, tingnan mo naman yung mukha, mas masungit pa sa akin. No? Napakasungit, no? Para siyang si Night Fury na galit. Ayan, ganda, no? Singkit na singkit. Singkit, Brother. oo. Oo. Ganito yung itsura ni Night Fury pag galit na. LED siya, ha? LED. Take Oh, note. LED lights. LED light siya, no? Tapos dito naman sa kanyang very premium, naka-matte color. Yeah. Tsaka naka-aero rin, naka-design siya. Para hindi Naka-design siya- for the aerodynamics. For the aerodynamics. You At could notice, brother, meron siyang Meron siyang ilaw yata may dito. ilaw din dito. Yun, no? Ganda. Oo. Polycarbonate yung ating windshield. 5'7" yung height mo, di ba? Yes. So magkasing pangkad lang tayo. Yes. Pwede magsukatin natin to. Sige, do the honor. Ikaw na o ako? Ikaw na, brother. Ako na. O, sige, sukatin natin, Oo. guys. Ganda. Tama lang ba, tip to? Ganda. Just right lang, brother. Ganda. Ganda yung ano natin. Oh. Maganda ba ang signature natin dyan? Ganda, brother. Oh, ganda, no? Try mo nga yung aggressive riding na nakauyuko, no? Just like parang MotoGP, di ba? Ganito ang itsura mo dyan kapag ka nag-ride ka na. Nakatago kang ganyan. Kasi ang purpose nito is, ito yung mag-aalis ng hangin. dito sa helmet mo, no? Mag-helmet lang yan. Lalampas lang sa helmet mo for parang aerodynamics din eh. Kaya ang purpose nga nitong maliit na to, dito mo ilalagay yung sa machine ng Speaking ano of, mo. brother, MotoGP, pwede bang suotin ko yung pang MotoGP helmet ko? Mas maganda, brother. Sige nga, subukan Sige nga. natin. Anong itsura natin pag naka-helmet na tayo? Pati yung helmet mo, naka-aerodynamics, brother. Brother, yung Ganda, helmet ko, naka-FIM homologated. And then, ito, Ang MotoGP, spoiler niya, Spoiler na kung niya. saan, pag bumago ka, ito yung aalalay sa'yo. Ito yung ginagamit ng MotoGP. brother, na-notice ko carbon fiber. Yes, kamukha nito. Same thing dito, bagay Ayun, na bagay. Oh. See, tingnan nyo. Matchi-matchi. Carbon fiber, di ba? KRE Plus, guys, empty. Oo. Siyempre, naka-double D-lock D-ring siya, D-ring, naka-D-ring. Hindi siya snap ang ganda. So, ganito ilalagay ko muna. Brother, ito ang itsura ko pagka nakasuot na. Aggressive na ba? Yes, aggressive. Kasi ang purpose itong mababa na to is at least yung chin ng helmet mo dito. Sa GoPro. Yeah, oo, hinga lang, tumatama lang yung Di ako nakakadiin. oo. Pero nice one, no? Makikita mo yung aerodynamics dito sa front, brother, oh. Pag na lumampas lang dyan yung hangin, no? Ganda. And then may purpose din yung wing, mo rito, yung spoiler mo dito, di ba? Ganda niya, bro. Tignan mo yung suspension, Tignan mo yun, Tignan mo yung laro ng All-ins, Tignan mo, Yung damping and compression, Ganda. rates niya, ang ganda, no? Tapos, brother, sa control naman tayo. So, may nakalagay dito, stop, run, and Kill start. switch. This is the kill switch, Okay, no? kill switch. Tapos, Okay, ito
yung menu mo. Menu siya. Oo, pag pag inano mo yung menu, makikita mo yung sa power mo, Okay. launch control, Ito naman yung mode. yung modes niya. Ito, Oo. may sports, may touring ba to? Sports bike to, brother. So it's more on sports to, no? Meron Baka may siya. race mode to. I think kasi ito it's a track bike. Talagang baga sa wala ditong dull moment. So yung aggressive adrenaline rush mo dito mo makukuha sa Saka R1M dito may yan. nakalagay na lap. Hindi siya placer light. Lap siya. Lap. Lap. Binibilang ba niya kung ilang ikot ka na? Yes, dito may record yung lap time mo. So Wow. kung nga gusto mo makita yung sa isang ikot mo sa racetrack, Oo. gusto mong orasan yung lap time mo, dyan dito magre-register dito sa instrumentation mo. Pagkatapos mo track day, makikita mo yung kung gaano ka kabilis per lap, kung saan ka nagkakaroon ng Yeah, sa racetrack bagal. kasi hindi mo na alam kung nakailang ikot ka ba talaga eh. Yes, Kaya oo. kailangan ng yung binababa na Yes, naka-lap timer na rin siya. Talagang this is designed for Racetrack. racetrack. At the same time, pwede mo rin man gamitin sa street to because this is a street legal, meron naman headlight, di ba? Kompleto naman to, no? So It's sa nice. mga nagpaplano pa lang mag-racetrack, mas maganda, rekta na nito, no? At least, finally, na-review mo yung top of the line. Top of the line ng Yamaha. This is what we call the R1M. Itong swing arm naman niya is aluminum din. Yes. Delta box. Di ba? Known for ang buti na lang Yamaha ang kasi. palitan mo, perfect na, brother. Talagang ganun yata sa buhay natin. Hindi ibibigay lahat ang gusto. Kung makikita mo, brother, Kailangan may pipe na papalitan. lang. Pipe na lang eh. Diba? Full Kita system. Mo, full system pipe, that's it. Okay na tayo dito. So makikita mo, very compact yung yung Engine engine niya, niya, di ba? Compact yet powerful. Ganda. It's a cross-spring technology. It's a water-cooled din, kung makikita mo, no? Yep. Meron radiator siya. Talagang bagas it's a race setup siya. Di ba? And tingnan mo naman yung all-ins niya talaga. Premium product of So suspension. galing tayo sa baba, umakyat Yes. sa taas, adjustable, Nissan na Adjustable. brake lever, hanggang sa dito sa suspension, at check na rin natin. May number dito na 1397. I don't know if it's limited number. Yes. Hindi ko alam. Limited So, yan. I think this is Yan a yung limited. Limited So yan. R1M 1397 Production. Yes. So I don't know kung ilang piraso sa buong mundo ang meron nito, but at least nandito ang 1397 Dito, sa unit. Yamaha. Nasa Yamaha Repsol. Blue Cow. And take note naka-steel braided na to sa front brakes mo. Ang purpose ng steel braided, during race mo, na ginagamit sa track day, hindi siya nag-expand. Okay. Kapag kasi rubber to, siyempre sa init ng brake fluid dyan, Nag-expand siya. nag-expand siya. Kaya minsan, nagiging spongy yung preno mo. Pero ito, consistent. Ito mo, you could check, Oo nga, no? Bantigas siya, no? Pero kasi steel braided siya. Ngayon, maski nag-expand yung brake fluid mo, Yep. at least consistent na ibinibigay yung full support dun sa caliper mo. Question, brother. Di ba ang mga race bike nilalagyan nila ng stabilizer dito sa manibela? Itong package kaya ng R1M kailangan pa? Electronic na siya. Electronic stabilizer siya? Yes. So pagka nagmumotor ka, hindi ka mag-uwabol na gano'n? Yes, ang purpose kasi kunyari, high speed ka, may dadaanan ka maliit na na bato. Tendency magwabol. Siyempre, So, hindi mo kayang pigilan yun. Maski malaki katawan mo, brother. Hindi kaya. May- Ang problema lang sa mga riders kapag ka sumasakay na ng motor, habang tumutulin tayo, humihigpit yung hawak. Yes. Siyempre may kasamang nervyos. Yes. That's why kailangan natin ng practice sa racetrack Yes. para mabalansin natin na kapag tumulin ka dapat mas naglulusto. Yes. Para kapag may bumps, boom, magsususpension to, Hindi ina-absorb. hindi absorbe ng katawan mo. Kaya nga, meron din, brother, na ginagawang practice drill Yep. Parang akala mo, Chicken masayaw, chicken dance. Pero siyempre, pag sumakay ka ng motor, kailangan, very loose yan. Yep. Unlike kasi yung iba kasi nilalak nila eh. Yep. So, that's, hindi tama yun. Tama. Pero at least, pag yung nakasakay ka sa sports bike, dapat loosen yung mga Loose, arms yep. mo. No? Sabi nga nila, chicken dance. Chicken dance. Sasakay nga natin si Brother Romel. Sige nga. Tignan nga natin to, kung yung dalawang laki natin, di ba? Sige nga, subukan mo nga. Ikaw muna yung back ride ko ngayong araw. Komportable pa rin, Ma'am Ella. Okay tayo rito. Ano, komportable ka? Komportable. So ito yung pormahan kapag dalawa kaming nakasakay sa R1M. Tsaka medyo smooth pa rin yung cushion ko dun sa passenger seat. kahit maliit yung upuan. Oo, cushion, ganun. Ang ganda, ang sarap eh, Mukhang ka nag-enjoy ka na eh. O, sige, Oo baba nga ka. eh. O sige, bababa na ako. Di ba? Baka
Baka mamaya, labasan natin tong motor na to. Ito pa ang maganda dito, just in case gusto mong mag-race track, Yep. pwede mo natin tanggalin muna Tatanggalin yung to. mga foot pegs, and I have something for you. Carbon Lodi again. So, timo, angas, oh. Tapos meron siya naka-emblem na R1 dito. Yes. At Ganda, malambot siya, no? Para may banggaan ng puwet mo. Sa pit mo, no? Tapos may lalagyan na rin ng camera kapag nagmo-MotoGP ka. Kita mo, carbon pa rin siya. Kasama na rin siya sa package, brother. Wow. Sama na. Maganda, no? Angas, ano? Pogi. Sa mga walang backride, ito. Pag Yes. may backride ka, ito. Ito. Pwede. Saan ka pa? Buti na lang naggawa ang Yamaha ng pwede sa highway na sports bike. Yes, street legal Kasi din to. para sa mga viewers natin, no, lahat ng sports bike kasi is dinesign talaga for racetrack. Exactly. Not for street. Mabuti meron na silang mga gantong edition ngayon. Parang lately lang sila gumawa ng ganito. Yes. Tsaka kasi mo naman, is street legal because may mga headlight siya. Yep, tama. Kasi kapag naka-production bike ka na talagang for racetrack, Yep. walang headlight, Walang instrumentation, Walang signal light walang dito. signal light, talagang hindi mo pwedeng gamitin sa Walang street reflection legal. dito. Exactly. Pero kung makikita mo, looks like a race bike, pero at street legal pa rin. Yep, tama. Diba? Ang ganda. Thank you very much, brother. Brother, for thank showing you. me Pleasure to review yung R1M with you, no? Para, Yeah, for showing me this. Kasi napansin ko kasi, wala ka kasing Yamaha brand eh. Parang sa garahe ko, ito lang ang kulang. Exactly. Ano, pa-invoice ko na ba? Sige, pa-invoice mo na. Oh, sige, let's go. Taragi. Wala na pala to. Oo. Tara, G. Tara, G. Tara na. Pare. Kay Guanzon tayo. Oh, kay Guanzon, siyempre. Kaya nga dinala kita rito sa Yamaha namin. Pare, I hope you enjoy yung review natin, ano? I really hope enjoy it. you learn something din, na pag-aralan natin yung R1M natin, ano? Yeah. Well, brother, Much. learned a lot for today. Thank you very much. Sige. I Yeah. hope may natutunan kayo, guys, Thank sa you, thank aming you. ginawang review regarding dito sa Yamaha R1M. Ayan, for more inquiries, available po ang unit na ito dito sa Yamaha Rev Zone, Lucao, Dagupan. Dagupan. You can visit Guanzon Group of Companies, makikita naman doon. Tapos meron kami mga product lineup doon. And even branches, ando doon yung mga branches namin. So you could inquire din sa mga emails namin, sa website namin. You're free to contact us, communicate with us. Thank you very much. This is Kuya Alfred. Kasama natin si Kuya Romel ng Guanzon Group of Yeah. Companies. Big Bikes. Alright, thank you very much, Yamaha. Ang sweet nyo namang dalawa. Brad, nakakintot yan. Baka tumigas yung ano yan. Baka mabutas yung tangke bigla, niyakap mo eh. At siya nga pala, update ko lang, ang ating Guanzi ay nakatambutso na. Ayan, oh. Parang may halak siya. Nakikita na ko sa tunog niya. Pug, 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 pug. Parang kailangan pa siyang i-reflash para mas maging smooth pa yung kanyang takbo at mas agresibo pa siya. Ilang minuto nga ba ang biyahe ng bypass road na to? Tara, sukatin natin ng normal riding ng say 1000R natin. Masarap din magpagpag ng adrenaline dito eh, kasi medyo maluwag. Ito na yung ating ending ng bypass. So ito yung papuntang Ordaneta at ito naman yung papuntang Manila. At kung ikaw naman ay pupuntang Tiplex, Ordaneta, doon ang kanyang exit at entry. At dito naman, pag pupunta ka ng Carmen, dito po ang papuntang entry at exit ng Carmen. Alright, pero ito ang sitwasyon dito pag nasa highway na kayo, medyo matraffic. Siya nga pala guys, ginawa ko ang video ito para ma-inform ang aking mga followers dyan sa Tuguegarao na meron tayong event na gaganapin dyan sa Kawasaki Big Bike Guanzon. Kung ikaw ay taga Tuguegarao, pupunta tayo dyan sa November 24 at 25. 2 days tayo dyan guys. Dadaan kami ng Rojas. So yung mga Guanzon branches, dadaan natin yan. Sasamantalahin ko na para mag-announce ng ating schedule ng ride sa mga gustong sumama sa aming ride this coming November 24 at 25. Ay invited po kayo makisaya sa aming Kawasaki Big Bike Fest. At gusto ko na rin iparinig sa inyo yung tunog ng ating Guanzi nung siya ay nakatambucho na. Kayo ba guys, anong masasabi nyo sa tunog ni Guanzi? O comment down below guys kung nagustuhan nyo ba yung tunog ni Guanzi. Para sa akin, maganda eh. Sa inyo ba? Nangihin ng sticker eh, bibigyan ko ng sticker. Sige, bye bye.
makikilala tayo ng ating mga followers dito, no? Pag huminto ka, meet and greet na instant eh. Kahit saan dyan. Malapit na matapos yung isa pa sa pinagkakagastusan namin ah. Ganda ng gate nyo ah. Ayos ah. Hanggang dyan lang yung bubong ng mga truck oh. Ano ba to? Parking ng truck? Hanggang dun pa yan ano? Di ever pa ako nakapunta sa dulo na yan. Dito pala nauwi yung mga pinaghihirapan ko. Uy uncle, kuha pro tambucho. What's up? Good evening. Alright, safe and sound. Uy, nasaan na yung mga motor ko? Ba't wala yung mga motor ko dito? Saan na punta?